Kahit may kontrata pa sa Los Angeles Lakers, muling naging sentro ng atensyon si LeBron James ngayong off-season matapos mapabalitang namataan sa training facility ng Cleveland Cavaliers. Dahil dito, muling umingay ang mga haka-haka na posibleng bumalik siya sa kanyang hometown team. Sa kabila ng mga ginawang hakbang ng Lakers tulad ng pagkuha kina DeAndre Ayton at Jake LaRavia ngayong off-season, hindi pa rin mapigilan ang espekulasyon kung hihiling ba si LeBron ng buyout o trade. Lalo pang uminit ang usapan ng kumalat online ang litrato ni LeBron na nasa Cavaliers facility. Agad namang nilinaw ni LeBron ang issue sa social media at anya, simulat sa pool ng maitayo yung facility na yan, tuwing summer talaga ako doon nag-iensayo. Diyan pa rin ako nakatira, kaya normal lang na makita ako ron. Grabe naman kayo, wala na ba kayong magawa? Kumain na lang kayo at i-enjoy nyo ang 4th of July. Ibig sabihin, normal lamang sa kanya ang mag-ensayo roon tuwing tag-init dahil naninirahan pa rin si LeBron sa Ohio. Gayunpaman, may mga naniniwala pa rin na hindi ito basta-bastang coincidence, lalo na at malapit nang matapos ang kanyang kontrata. Isang taon na lang na nagkakahalaga ng $52.5 million na mahirap i-trade maliban na lang kung may third team na sasali. Isa raw sa posibleng destinasyon ay ang Cavaliers kung sakaling magka-buyout o mapilitan ng Lakers na makipag-trade. May chismis din na interesado ang Dallas Mavericks pero ayon sa ulat, gusto lang nila si LeBron kung marerelease siya ng Lakers at maging libre. Sa ngayon, walang malinaw na indikasyon kung talagang gusto nang umalis ni LeBron pero isang bagay ang sigurado, malaki ang epekto ng kanyang desisyon sa magiging direksyon ng Lakers para sa 2025-26 season. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Sa Cavaliers kaya lilipat si LeBron kung matitrade o mabuyout siya ng Lakers? Samantala, matapos pumirma si DeAndre Ayton ng 2-year deal sa Los Angeles Lakers, agad siyang binigyan ng seryosong babala ni ESPN analyst at dating NBA player na si Kendrick Perkins. Ayon kay Perkins, kailangang magbago ng pananaw si Ayton sa pagpasok niya sa Lakers dahil posibleng ito na raw ang huling tsansa niya para makipagkompetensya sa mataas na antas ng basketball. Anya, mas mabuti pa ay pumasok siya na may tamang pag-iisip dahil posible na ito na ang huling pagkakataon niya. Kapag tiningnan mo ang mga malalaking lalaki sa Western Conference, sina Jokic, Sengun, Anthony Davis, nang marinig nila na kukunin si Ayton ng Lakers, tiyak na gusto nilang subukan kung anong meron siya. Mabigat ang haharapin mo, big fella, kaya dapat magpakatotoo ka na sa sarili mo at sabihin, alam mo, oras ko na para mag-focus. Hindi rin nagpaawat si Perkins sa pagpapaalala ng pressure na kaakibat ng paglalaro para sa Lakers. Kailangan makita ng mga tao na committed ka sa maliliit na bagay. Malupit ang kompetisyon sa West. Kalimutan mo na ang buong liga, dito pa lang sa kompetisyon mo sa Western Conference matindi na. May mabigat kang responsibilidad. Naglalaro ka para sa isa sa mga pinaka-historical na franchise sa buong sports. Nandyan sina Magic Johnson at James Worthy, pinapanood ka araw-araw. Kailangan mong mag-perform, period. Dagdag pa niya, kailangan mong maglaro sa mataas na level at gawin ang mga maliliit pero mahahalagang bagay. Hindi mo kayang lokohin ang Lakers organization, ang fanbase, o maging ang mga legends nila dahil kung magkulang ka, tatawagin ka nilang lahat. Sa dami ng nabanggit ni Perkins, malinaw ang kanyang mensahe. Oras na para seryosohin ni DeAndre Ayton ang kanyang karera. Nasa Lakers na siya, lahat ng mata nasa kanya. Kung hindi niya pa babaguhin ang kanyang laro at mentalidad, baka ito na nga ang kanyang huling tsansa sa NBA elite level. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba makakabangon si DeAndre Ayton sa ilalim ng spotlight ng Lakers? O isa lang ba itong panibagong pagkakamali ng team? Anong masasabi nyo?